Kung may makita kang gumalaw sa ilalim ng lutuan, sisilipin mo pa ba? Nicole experienced this back when she was still in high school. One night, nasa bahay lang siya with her mom and her cousin. Yung mom niya, nasa sala nanonood ng TV, while yung cousin niya nasa laundry area sa baba. Kasama rin sa baba yung two dogs nila, si Boogie and si Yuri. Habang nasa sala si Nicole, bigla siyang tinawag ng pinsan niya. Sabi nito, Nicole, si Boogie and Yuri nakalabas. So, bumaba agad si Nicole para kunin yung mga aso. Pagkababa niya, una niyang tiningnan yung kitchen area nila. Sa ilalim kasi ng lutuan nila, may maliit na space doon na madalas tambayan ng aso nilang si Yuri. Since tiles yung sahig, malamig doon. Kaya lagi raw doon natutulog yung aso nila. Pagtingin ni Nicole sa kusina, may nakita siyang puti na pumasok sa ilalim ng lutuan. Kaya sabi pa niya sa pinsan niya, ay, nandito na pala si Yuri. Pero biglang sumagot yung pinsan niya. Hindi pa, andito pa siya sa labas kasama ni Boogie. Hindi na lang muna pinansin ni Nicole yung nakita niya. Sanay na rin daw kasi sila na may nagpaparamdam sa bahay nila. And according to her, bukas din yung third eye niya. Kaya kapag may mga ganong moments, madalas binabaliwala niya na lang. So, lumabas sila. Kinuha nila yung dalawang aso. Then, bumalik na sila sa loob. Pagbalik ni Nicole, naghugas siya ng kamay and kukuha na sana siya ng pagkain. Nakatayo na siya mismo sa may lutuan. Kumukuha ng food when she noticed something na malapit sa paa niya. May nakita na naman siyang puti. At first, hindi niya muna pinansin. Inisip niya na baka aso lang ulit nila. Pero habang kumukuha siya ng pagkain, napansin niyang hindi na normal yung nakikita niya. Kasi konti-konti raw may lumalabas mula sa ilalim ng lutuan. And kamay ito. At parang inaabot yung paa niya. Doon na siya napaatras. Nabitawan niya yung plate sa sobrang gulat. Pero dahil iniisip niya pa rin na baka imagination niya lang, sinubukan pa rin niyang silipin. Nag-crouch down siya, tiningnan niya yung ilalim ng lutuan. Pero wala yung aso nila. Wala ring tao, wala siyang nakita. So tumayo na lang siya, bumalik siya dun sa pagkain, and she went to the living room. For a while, hindi niya muna pinansin yung nangyari. Until a few months later, umuwi yung dad niya galing Masbate. According to Nicole, yung dad niya yung madalas tumutulong sa kanya kapag may nakikita siyang multo. So, kinuwento niya sa dad niya yung nangyari sa kusina. After that, nag-pray yung dad niya sa buong kitchen area, pati yung ilalim ng lutuan. Then, nagsindi siya ng candle while praying. Akala ni Nicole tapos na. Pero around 3 months later, nagpakita ulit yung entity. This time, buo na. Galing school si Nicole that day and nakaupo lang siya sa sala. Kasama rin niya yung ate niya, kuya niya, and yung girlfriend ng kuya niya. May napansin siyang puti sa may hallway nila. Ilang meters kung nasan siya. At first, tinignan niya muna to, trying to understand kung ano yung nakikita niya. Then, doon niya nakita ng mas malinaw. Isang babaeng nakaputi, sobrang tangkad. Yung buhok nasa harap ng mukha niya, pero kita pa rin yung mga mata. And according to Nicole, galit na galit daw yung tingin nito sa kanya. Sobrang sama talaga ng tingin. Parang may nagawa siyang kasalanan. Hindi raw niya alam kung anong gagawin. Hindi siya makagalaw, so umiyak na lang siya. Nung napansin ng ate niya and ng girlfriend ng kuya niya na umiiyak siya, bigla na lang nawala yung babaeng nakaputi. And after that, hindi na raw niya nakita ulit yung entity. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan yung experience na yun.